mostly homophobic naman talaga ang mga Pilipino. Dahil lang din sa Christian values. Para sa inyo ba, yung hindi pagpapahintulot nitong same-sex marriage ay isang uri ng diskriminasyon? Discrimination 'yan kasi siyempre kung tutuusin nga nakakapag-threaten din 'yan ng second human right natin na the human right to self-express, human right to free speech. Kahit ikaw ay isang transgender, for example, ikaw ay assigned male at birth, nagpa-bottom surgery ka na, saan ka, ano yung gagamitin mong CR? Ano yung dapat mong gamitin CR? Diyan tayo mahirap. Diyan tayo mahirapan. Since pareho kayo na sumasang-ayon na choice ang pagiging kung ano man ang gender identity mo, ito ay yung choice, ito ay pinili mo, meron ka rin bang option? Kaya mo rin bang piliin na ikaw ay maging isang cisgender? Para sa akin, oo. Kasi kung tutuusin din mo talaga, nung 16 years old ako, nung dinidecide ko pa naman talaga sa sarili ko kung ano ba talaga ako, pinili ko man talaga ang pagiging bisexual. Parang pinili ko lang ang sarili ko kung tutuusin. So para sa iyo, kung darating man yung panahon na pahihintulutan na ang same-sex marriage at hindi ito papayagan, o what I'm trying to say is may mga religious organization na tatanggi na magsagawa ng same-sex marriage, hindi mo na ito ituturing na diskriminasyon. In a way, discrimination din yun. Pero at the same time, wala din tayong magagawa kasi syempre, religion din naman nila. Meron din naman silang religious laws kung tutuusin na dapat din i-follow. Kung ganun. Sige. Di ba? So sa ngayon, base sa mga na-observe mo sa ating pamahalaan, sa paligid mo, umaasa ka ba na balang araw ay mapahihintulutan din ng batas ang same-sex marriage dito sa ating bansa? Sa mga naririnig kong protesta kada biyahe ko dito papuntang Manila, kahit papuntang Pasay, feel ko magkakaroon naman talagang dahil sa pagsigaw ng tao, sa pagprotesta ng tao, some day, some month, some year even, or even kahit decade, magkakaroon din naman. Nakadepende naman din sa kung paano ipakita ng tao, syempre. Tsaka syempre, pag-aprobahan ng presidente. Pero most likely nakikita ko naman na maaprubahan. Okay. So hindi ka pa nawawalan ng pag-asa na balang araw ay mapapahintulutan sa bansa natin yung same-sex marriage. Hindi naman. Lalo na dahil sa henerasyon na yun, mas open-minded sila kumpara dati. Di ba? Okay. Sige, may gusto ka pa bang Sa same-sex marriage ba, halimbawa, in the future, magkaroon ka ng partner, mag-a-adapt ba kayo ng child, gano'n? Naiisip mo ba yun or na-foresee mo siya? For me, myself naman, gusto ko naman talaga magkaroon ng anak. Kaya if ever nagkaroon ako same-sex marriage, plano ko naman mag-adopt. Pero syempre, pag-uusapan ko din naman yan sa partner ko kung gusto din nila magkaanak o hindi. Hindi mo ba halimbawa, since yung bata kasi is medyo curious sila and ang tingin lang nila is ang mama nila is babae, ang papa nila is lalaki. Naiisip mo ba kung paano yung magiging development ng bata kung same-sex household yun? Kung ganun, sa nakikita ko dito naman sa iba't ibang pamilya, lalo na sa ibang bansa, pati din sa mga series, mga teleserye na nagpo-focus din sa same-sex marriage. Siyempre, maapektuhan din naman yung bata, pero responsibilidad din ng parent na yon na, ang tawag doon, i-educate din yung anak nila, pati i-inform yung bata nila in a parental way, kung masasabihin natin. Hindi yun basta sasabihin lang natin na pwede naman talaga maging pwede naman talaga maging LGBT kaagad. Kasi nga 'di ba sabi ko sa last kong feature, last kong guest starring ko, di ako sang-ayon na ang anak ko maging parte ng LGBT. Kung tutuusin, papayagan kong anak ko maging parte ng LGBT kapag 18 years old na sila o at the right age of consent na talaga. Hindi mo papayagan yung anak mo if ever na maging part ng LGBT, tama? Hindi ba parang may conflict siya sa naging experience mo kasi sabi mo 13 ka nung na-discover mo na bisexual ka. Parang parang mapipigilan siya sa pag-show kung ano talaga siya. Hindi ba siya parang magiging ganun?
Nung masasabi ko lang talaga kasi hindi ko maaksektuhan yung anak ko maging parte ng LGBT. Gawa din ng personal experience ko ng pagiging bata ko, naging parte ng LGBT. Sa nakita ko naman kasi hindi man talaga safe space para sa mga bata ang parte ng maging parte ng LGBT. Tsaka syempre pag bata, focus naman muna sa pag-aaral bago yung pagpupunta sa pag-relationship kaagad, di ba? Pero siyempre, kailangan din mga naman ma-inform na normal yung ganun, normal yung mga ganun type na tao, normal din yung ganun type na feelings. Hindi mo siya papayagan na i-identify ang sarili niya, tama, bilang isang LGBTQIA plus individual until 18 years old na siya. Bakit? Anong meron sa development ng isang bata hanggat hindi pa siya nakatungtong ng 18 years old? At the age of 1 to 17 o kahit even 16, ang masasabi ko, hindi pa fully developed talaga yung utak ng isang bata. Kaya if ever, pagdating na talaga ng 18, din na talaga ng time na masasabi ko kung kaya na nila iproseso lahat. Kumpara naman kung 16, nung bata nga ako, in-explore ko pa rin. At kahit doon, wala pa ako naintindihan. Ang dami kong na-misunderstand, ang dami kong na-experience din na mali talaga. Kaya para safety measure na din, maging 18, pagdating na ng 18, syempre may autonomy din sila ng sarili nila legally pag 18 na sila. Pag 18 na talaga, free na sila to do whatever, kung ano man tingin nila sa sarili nila. So, nung 13 ka and then nag-16 ka, so masasabi mo hindi ka rin nun fully developed? Hindi ko masabi fully developed talaga ako. Okay, ano gagawin mo? For example, meron kang anak, 13 years old, at sinabi niya na siya ay isang gay person. Anong sasabihin mo sa kanya? Ang masasabi ko sa kanya, hindi ko munang akzeptuhin siya until malaman niya talaga ang totoong meaning ng pagiging ganun type na tao. Kung pag oras na ng na kaya niya nang iproseso lahat, yun ang time na masasabi ko talaga siyang totoong parte na talaga ng community. Okay, paano kapag tinanong kanya, paano ko malalaman kung ano talaga ako? Paano ko i-explore yung aking sexuality? Anong sasabihin mo sa kanya? Ganon, tutulungan ko naman pag-inform ko din naman siya slowly. Parang lang din, ang tawag doon, parang sexual education lang din. Parang ganun lang din. Slowly kong ipapadevelop sa kanya, i-inform sa kanya, i-educate sa kanya. In a parental way din, syempre. Hindi lang yung basta lalapag ko na kagad lahat ng informasyon sa kanya. Di ba? Okay, good thing na umabot tayo sa ganyang topic. Sa nakaraang episode namin with Mr. Eduardo, sabi niya, wala daw taong ipinanganak na LGBTQIA individual. Para sa kanya, ang pagiging bakla, ang pagiging gay person ay isang choice. Pinaniniwalaan mo rin ba yun? Napanood ko naman yung feature niya and masasabi ko lang, agree din naman ako sa kanya eh. Agree naman sa kanya na hindi, choice naman talaga ang pagiging parte ng LGBTQ. Di naman dahil, pinanak tayo na Kristiyano o ano man. Pagdating na talaga ng time ng, nang narinig natin yung, may LGBTQ na tao, doon na din yung time na magiging curious yung bata kung ano man yun, mag-explore sila. Kasi yun. Pero kung di man lang nila narinig ang term na LGBTQ, ang maisipan lang nila ang dalawang gender lang, yung binary genders talaga, male female. Wala silang maisipan na lalaki o babae. Malalaman lang talaga nila yun kapag naramdaman nila sa sarili nila o kahit ang tawag doon, marinig nila sa iba't ibang tao. Okay, interesting. Since pareho kayo na sumasang-ayon na choice ang pagiging kung ano man ang gender identity mo, ito ay yung choice, ito ay pinili mo, meron ka rin bang option? Kaya mo rin bang piliin na ikaw ay maging isang cisgender? Para sa akin, oo. Kasi kung tutusin din mo talaga, nung 16 years old ako, nung dinidecide ko pa naman talaga sarili ko kung ano ba talaga ako, pinili ko man talaga ang pagiging bisexual. Parang pinili ko lang ang sarili ko kung tutusin. Parang ganun lang. Ang hirap din i-explain kung tutusin. Kasi wala tayong right terminology para sa ganun. Pero parang choice naman talaga. Ma-offend man yung ibang member. Pero legit, choice naman talaga yun.
Actually, yun ang susunod ko sanang sasabihin. Ano masasabi mo dun sa, lalo na yung mga kapareho mo sa community na naniniwala sila na natural silang LGBTQIA individual? Very legit choice 'yan, promise. Ano, choice talaga 'yan. Wala kayong ibang wala kang ibang masasabi diyan. Okay, mag-abang ka na lang sa comment section. Ano? Na-surprise ako kasi pareho kayo ni Mr. Eduardo, no? Ng pananaw dyan. Pero ito, by the way, may gusto ka bang itanong pa sa kanya? Go ahead. So, sabi mo is choice mo yung pagiging bisexual. Hmm. So, medyo contradicting lang siya sa sinabi mo na sinunod ko yung nararamdaman ko. So, hindi mo siya choice. Ganun ba? Pwede pa elaborate nung term na sinabi mo, sinunod ko lang yung nararamdaman ko dun sa sinabi mo na choice lang. Hindi ko man nasabi, naramdaman kong piliin 'yun. Parang, like I said nga, ang hirap ng explain kasi wala tayong right terminology. Pero pinili ko din yung pagiging LGBTQ dahil nga parang parang mas pinili ko yung sarili kong maging masaya kumpara sa maging individual. Kumpara naman maging parte ng sistema, if that's the right term. Ganun. Okay. Meron pang isang sinabi si Mr. Eduardo nung nakaraang episode. Ngayon, hindi ko na alam kung sasang-ayon ka o hindi. No? Sabi niya, homosexuality is abnormality. Ito ba ay isang bagay na sinasang-ayunan mo? Homosexual is an abnormal, is an abnormality. Para sa akin, hindi naman talaga eh. Lalo na sa henerasyon na yon, ang dami na nating research na yun na masasabi nating hindi hindi naman talaga abnormality yung homosexuality. Kasi meron naman talaga yung ibang tao na may hormones talaga na masasabi natin pambabae kahit lalaki yung forma nila o baba o lalaki sila kahit babae yung forma nila. For example, mga transgender nga naman, 'di ba? Mas feel nila ganun type na gender sila. Mostly, syempre din sa mindset ng hormones or chromosome, limot ko ang tawag doon. Yun. Isang utak nila kung anong pinoproduce. Di man talaga siya abnormality, but more like, di, ang tawag doon, normal siya, pero hindi man, in a sense, social norm. Di ba? Like, katulad ng sinasabi ko, wala tayong tamang terminology talaga sa ganun. Kaya nag-resort naman tayo sa mga parang derogatory terms na katulad ng abnormality. Di ba? Kasi ang paliwanag niya, kaya niya daw nasabi na abnormalidad ang homosexuality dahil hindi raw ito naaayon sa nararapat. Yun yung wordings niya. No? Dahil ang lalaki daw ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. Kaya nga siya mismo, kinoconsider niya yung sarili niya bilang abnormal. So, ano masasabi mo dun? In some way naman talaga, abnormal naman talaga siya kasi syempre, dalawa lang naman talagang ang tawag doon sexual, physical, genitalia natin. Meron tayong vagina at penis. Abnormality yun. Syempre yung purpose ng katawan natin ay pang-produce. Yun din. Pero hindi naman natin masasabi na parang ganun lang naman talaga tayo. May sarili naman tayong choice. May utak tayo kung anong gusto nating gawin, anong gusto nating pakita natin sa sarili natin. Hindi naman siya totally abnormal. Pero like I said nga, hindi naman talaga sa social norm. Dahil nga dalawa lang masasabi natin male and female nga, di ba? Ngayon, dako na tayo sa isa pang topic, which is gender identity. O, bago natin tapusin itong ating episode. Paano mo maipapaliwanag sa isang taong hindi naniniwala ang gender identity? No? At dapat ba itong kilalanin ng batas? Dapat, like I said nga, in my future statement a while ago, again, freedom of speech and freedom of expression. Kung tayo ay hindi natin ipapakilala ang iba't ibang type na tao, hindi sila magiging visible, hindi nila makakayang i-express ang sarili nila. At saka kung tutusin, hindi nila kayang magkaroon sila ng boses para sa kanila dahil nga lang hindi sila nagiging visible. Makikita lang ng iba't ibang tao na gano'n lang sila, abnormal.
kailangan pa rin naman talaga natin dapat i-inform ang iba't ibang tao na may ganun talagang type na tao. Whether abnormal o hindi, may ganun talagang type na tao. Di ba? Sabi nung guest namin last episode, sino po ulit yun? Sabi ni Mr. Eduardo, kapag nagjowa yung lalaki ng bading, lalaki pa rin siya. Agree ka ba doon? In some ways, yes. But meron din times kasi na hindi. Mostly, ako, masasabi ko, bading talaga ako. Parang, hindi mo talaga totally bading, bisexual pa rin ako. Pero, may preference din kasi ako na masculine na type na lalaki. At meron din mga ibang lalaki na ang type nila, mga feminine type na lalaki. Yung tingin naman nila, syempre, ay lalaki pa rin sila kasi tingin nila sa sarili nila, ang nagugustuhan nila ay feminine features. Ang differential naman talaga yung genitalia. Somewhat agree din naman ako kasi syempre based naman din sa transgenders, may mga iba't ibang couple din na nang nasasabi nila dahil lang totoong babae talaga yung trans femme partner nila. Straight pa rin sila na lalaki kasi nga babae talaga yung partner nilang trans femme. If nakakaintindi naman. Okay na po, gets naman. Kaya natin yung gender identity, no? So para sa'yo, kasama ito sa ating freedom of speech and expression. Tama? At dapat bang kilalanin ng batas ang gender identity kung ano yung pinaniniwalaan ng isang tao na kanyang tunay niyang kasarian? Syempre. Kasi nga, human right nga eh. Kung hindi natin ipapatas yung human rights natin, ang tingin natin sa iba't ibang tao na kunwari ganon, hindi talaga sila tao. Discrimination na din yun, kaya dehumanizing. At alam naman natin dehumanizing ay illegal na din yun kasi, di ba? Katulad ng slavery, pagtingin ng ibang tao na hindi talaga silang tao, pagtitingin sa ibang tao na animal sila, ganun. Okay, so dahil nga para sa'yo, dapat itong kilalanin ng batas. Kung mayroong isang tao na assigned male at birth o lalaki, no? Subalit, ina-identify niya ang sarili niya bilang isang babae. Dapat ba siyang kilalanin ng batas bilang babae? Wait, dyan tayo complicated eh. Kung assigned male at birth, syempre naman, matitingnan natin sa batas ay lalaki pa rin siya kasi syempre assigned male na nga at birth, wala siyang masasabi nating female reproductive system. Kahit pagdating natin sa surgery na bigyan may bottom surgery siya, hindi pa rin siya fully female. Sorry if ma-offend yung ibang mga tao, pero gano'n naman talaga. Walang hindi ko masasabing madedefine talaga ang babae dahil lang sa kanilang genitalia. Pero ganun talaga eh. Ang purpose ng babae ay yung pagre-reproduce. Wait, hindi naman totally alam ko nakaka-offend din sa mga feminists kagi. Tangina, wait lang. Wait lang. Pero hindi naman fully masasabi natin babae dahil lang masasabi ng babae. Kung example, sabihin natin ang tawag doon, aso ako. Maniniwala ba ibang tao na aso talaga ako? Di ba? Parang same analogy lang din naman. Kung tayo assigned at birth, ganun naman din tayo. Pagdating naman sa pag-legal process, syempre may mga ibang babae din naman talaga hindi nakakapag-produce ng anak o may mga ibang times din, may mga ganun. Gets mo na. Yun na lang. Actually, kaya ako dinadala dyan yung usapan kasi ina-expect ko sana na ang expectation ko kasi sa'yo, ang sasabihin mo, naniniwala ka na kung may isang assigned male at birth na naniniwala na siya ay babae, dapat natin kilalanin siya as babae, which is something na hindi mo pinaniniwalaan. Kasi dadalhin ko sana ito dun sa tanong, Gender affirming care. hindi pa kasi ang topic pa lang natin is same-sex marriage. Di ba? Ang topic pa lang natin is same-sex marriage, no? Anong masasabi mo dun sa mga nagsasabi na, sige, wag nating pahintulutan ang same-sex marriage sa Pilipinas. Pero yung isang tao na assigned male at birth,
gusto niyang ipakasal sa isa pang assigned male at birth dahil daw ina-identify na niya ang sarili niya bilang babae. Ano masasabi mo doon? Ma- pag ganun talaga, parang may exception talaga pagdating sa mga transgender. Kasi nga, pagdating naman talaga sa kanila, may mga times, may more hormones naman talaga sila na hindi fit sa kanilang katawan. Hindi naman natin lahat masasabi na babae ako, lalaki ako, o willy-nilly. Kasi pag lahat tayo masasabi ng ganyan, maraming masasabi kong masamang magyayari. Lalo na pagdating sabihin natin sa mga CR, di ba? Mm. Kunwari makapasok ang mga ibang lalaki, sasabihin lang nila babae sila kahit masabi natin acting lang, di ba? Actually, so para sa'yo, hindi dapat basta-basta pahintulutan yun. Hindi naman basta, delikado din kasi ang proseso nun. Dapat i-strive natin carefully yung proseso. O teka, linawin natin yan. Ha? Kahit ikaw ay isang transgender, for example, ikaw ay assigned male at birth, nagpa-bottom surgery ka na, saan ka, ano yung gagamitin mong CR? Ano yung dapat mong gamitin CR? Diyan tayo mahirap. Diyan tayo mahirapan. Sa dami-dami na nagtanong sa akin nan, kahit ako hindi ko masasagot yan. Pero personally ako, gagamitin ko pa rin yung male CR. O kahit kung may choice naman na ang tawag doon, gender equal bathroom, doon hindi ko gagawin. May mga ganda na kasi ngayon, di ba? Mga neutral na restrooms. Gender neutral. Paano yung mga hindi nagpo-bottom surgery but they identify themselves as, let's say, women, isang lalaking ipinanganak, pero in-identify niya na yung sarili niya bilang woman at para sa kanya, hindi na daw siya comfortable na gumamit ng CR ng lalaki. Ano masasabi mo doon? Sa mga ganun, sa iba't ibang lugar naman, kahit sa mga ibang tao na natanong ko rin din tungkol sa topic na yan dahil lang sa sarili kong adventure sa buhay ko. Halos kahit mga transgender kong na-interview, mas prefer din kasi nilang umihi din sa bathroom ng assigned birth nila kumpara dun sa Kasi syempre, meron din kasi mga tao na hindi feeling safe. At syempre, intindihin din kasi naman dapat nila ang feelings nila pag gano'n, di ba? Pagdating sa gano'n. Di tayo dapat maging selfish. Pag-isipan din kasi natin ang feelings ng ibang tao. Lalo na pagdating sa isang private room o kung saan ang tao magiging vulnerable talaga. Di ba? Okay. O siya, totally ma-divert na natin yung topic. Pero bottom line, para sa'yo, kung ang isang assigned male at birth ay in-identify niya yung sarili niya as a woman, still hindi siya valid ground para sa'yo para pahintulutan na ikasal sa isa ring tunay na lalaki. Para sa'yo. Okay, sige. And unfortunately, we ran out of time. Pero itutuloy pa rin natin yung ating talakayan, no? At ang susunod nating topic, obviously, ay yung gender identity at kung dapat bang suportahan ng pamahalaan, no? Yung mga gender-affirming care and surgeries. Pero sa ngayon, magpapaalam po muna kami. Ako po si Armando Bibay. Ako po si Nathalie Bartolome. At ito po ang Interrogation Room.